Yes! Paano tayo makakatakas? Mayroon ako naisip. Magpalit tayo ng damit nang sa gayon hindi ka nila makikilala. Ngunit, Elias! Wala na tayong magagawa. Ako na ang bahala. Liligawin ko sila habang tumatakbo ka sa malayo. Hindi kita maaaring iwan dito, Elias. Isipin mo ang iyong sarili. May daan sa lawa. Bilisan natin bago dumating ang mga gwardyang sibil. Ayun sila! Ano gusto mo? Puto ka at magtago sa gubat. Ako na ang haharap sa kanila. Hindi ka na maaaring iwan, Elias! Kailangan mo mabuhay. Ang bayan ay nangangailangan sa iyo. Elias! Elias! Buenos dias, Ano bang klaseng barkong ito? Napakabagal. At bakit gumagawi sa dakong iyan ang iyong kanal na simulan? Pumanhin din ang ngunit napakababaw po kasi sa bakal niyo. Abay, pakibilisan naman. Kaunting tulin pa ng makina. Marahan po ang katakbo dahil tayo ay daraan sa mo. At kapag ating bibilisan, tayo ay maglalabo sa tutunin mo. Marahil naman kasi walang matino at malinis na kalabak dito sa Pilipinas. Ang problema na yan ay napakadali lamang sa solusyonan. Kaya kung nagtrato ka, ang makikita sa inyo ay hindi nakaisip ko. Ang hugay ng isang tuwid na kanal simula sa bunganga ng ilog hanggang sa labasan, kadaraanan patungo Maynila. Ang bukas ng panibagong lagusan at sirahan ng dating lagusan sa Ilog Pasig para sa ating paglalakbay. Nangangahulugan ng pagkasira ng ilang kabayanan. Di pwes! Sira! Ngunit, paano ang perang bububulin? Wala tayong sapat na salapi para diyan. Hindi magiging problema yan sapagkat gagamitin natin ang mga bilanggo sa pagtatrabaho. Ngunit, hindi ito sa sapat. Kung ganun, pipilitin natin gumawa nito ang mga mamamayan, bata man matanda. Ngunit, senyor, ang iyong naisip na paraan ay magbubunga lamang ng kaguluhan. Kaguluhan? Ha! Bakit? Ang bayan Ehipto, nag-alsa ba? Ang Hudyo, labas kay Titus. Akala ko ba ay manalalaman kayo patungkol sa ating kasaysayan? Senyor, ang nangyari noon na hindi na maaari nangyari ulit ngayon. Hindi. Ang nasabi ko ay nasabi ko na. Tsaka, Padre Salvi, pwede bang tagilan mo ang pagsasalita ng kangalan? Anong halaga yung mga praile dito sa bayan na ito kapag magkakaroon lamang ng himagsikan? Isang mulatong Amerikano, idyong Ingles. Oh, Sinyo, kamusta na kalagayan? Nagtansya ko. Kagaya pa po ng dati, ayaw niya pa rin magpadamot. Inutusan niya kung pumunta ng San Diego para tingnan ang manin ang pangmakakal. Palagay ko ay sulsul niyo ni Padre Aire. Pinaalis niya lamang ako upang siya'y malaya makalimutan ng bata. Salot ang pinaiya sa pamilya. Kasalanan naman siya. Walang alam yung isang nating salita. Sayang, ito rin mapanitong gamot noon kung hindi lamang sa pagmanabis paggamit ng makina. Tama pala, kamusta yung bugati pagawa ng Santo Deo? Ngayon mag-alala, tutuloy ko ito. Hinihintay na namin ang premis ng Kapitan General tapos ito pag-usap sa kanya sa magtanay din. Pagtuto si Patricia. Tutuloy nga po. Kaya nga po siya yung narito upang pag-usap sa Kapitan General Guzman. Kahit nabigyan ko sa anak ko ang Sa bagan ko, maging ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang bahay naman na gagamitin namin ay galing sa mayaman sa Makaray ko. Kapagkat inihandog niya isa sa kanyang mga bahay. Mabuti man din ano. Sana makamit ay ito niya sa paano walang taas na meron. Ang iba ako, ano nga pala ang sinabi ninyong tiyo tungkol kay Paulita? Dahil naman siya mapipigtas kay Paulita. Maganda.
mayaman at mabait kahit sa isang ulila. Tama, napakayaman, marangal, magiliw at walang kapitasan maliban lamang sa isa. Ang kanyang masungit na tila. Itong araw sa inyo. Play, kayo nagkakatuwaan na dito. Siyo, ikay pauwi na ba ang bakasyon? Parang gano'n din po, Ginoo. Babae mo siya. Galing po siya sa lalawigan. Hindi pa po ba kayo nakarating roon? Hindi ako pumupunta sa mga lalamigan ng ganyan. Lalo't wala namang namimili ng alakas. At sa palagay ko na rin, maraming mahihirap lamang ang mga tao doon. Sadyang hindi lang talaga kami bumibili ng mga gamit na hindi namin kailangan. Huwag ka mag-aalit, pinatutunan ko ito. Sabayan na lang akong lingon sa pesa. Pagpawain ko po, Ginoo, ngunit hindi kami minunod ng mga ganyan. Si Pesa, mabuti sa aking ikawan. Ani nga ni Padre Camora, kapansin-pansin ang kawalan ng sigla ng bayan na ito. Sa dami ng tubig ng inyong iniinom. Tulad ng alam si Teresa, ang tubig ay nakakapatay ng apoy. Ang tubig ay maaaring makapusa ng saklang kawan, inubuslot ng budyo kapag naging dagat. Mahusay na sagot ito. Ngunit, ay atang ito ay mga pangarap. Balaban at patapaktaan na ngayon, kaibigan. Di ko alam kung bakit. Tao yun ay nakakapangilakbot. Hindi mo ba alam na siya yung taong tinatawag na Cardinal Moreno? Siya yung taong minumura kapag nakakalikod at pinupuri kung nakaharap. Pala, Kapitan, alam mo ba kung saan dako ng dawa na patay ang nangangalang Ibarra ka? Navarro Ibarra ba iyo? Siya nga! Saan nga ba dito, Kapitan? May naiwan kayang bakas sa tubig? Ay sa makawal. At ngayon, 13 taon na nakalipas, nangyari yun. Ganun, ang bangkay niya ay Nakasama na ng kanyang ama sa lawang ito. Binibasta raw ang kanyang ama. Yan natawag. Sadyang hindi talaga nagkakaroon sa hospital ng Jangilin. Ay, saan po ba kayo, Gulong Simon? Para namumutla yata kayo. Huwag kayong mag-alala. Sapagkat maayos ang mga. Sa isang taon, magtungo ka ng Manila. Mag-aalga rin tulad ng mga dalaga sa bayan. Opo, Ingkong. Masayang masaya po ako sa ibinalita ni Ama sa amin. Hindi na po ako makapaghintay. Magandang umaga sa iyo, Padre. Bakit po kayo naparito? Magandang araw din sa iyo, Tales. Narito ako kung singilin ang iyong buwis. Buwis? Kakabayad ko lang nung nakarang buwan na. Noong nakaraang buwan pa yun, kailangan mo ulit magbayad ng buwis para sa buwan na ito. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Aba, sumusobra po ata kayo, Padre. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Tales. Kaya kapag hindi mo nabayaran ang buwis sa buwan na ito, ay palalayasin namin kayo at ipaasaka namin sa iba ang lupain ito. Ako ang naghirap sa lupang ito. Ibinuhos ko ang dugo at pawis ko upang may ahon sa kahirapan ng aking pamilya. Tama niyo na. Ama! Esto es absurdo! Kung ayaw mo magbayad, bagus gawin nila nating Guardia Civil ang iyong anak. Dakpin niyo siya! Wag! Ang aking anak! Bitawan niyo siya! Huwag kayong makialam dito! Ingkong! Taon niyo ko! Ang ginawa niyo kay Ingkong! Bitawan siya! Tumahimik ka! Bitawan niyo siya! Ingkong! Tano aking apo? Kamusta na kayo, Ina? Maligayang Pasko po sa inyo. Matagal-tagal na rin na nangyari ang malubhang karanasan sa inyong ina.
Naalala ko pa ang mga araw na magkasama tayo ni na Crispin. Parang kailan lang ang mga sikip na sinapit ko noon. Si Ginoong Simon. Pero bakit siya nandito? Ano? Ginoong Simon. Maaari po ba kayong tulungan? Ikaw, anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung naalala mo pa po, sa mismong puok din ito, tayo ay nagtagpo. 13 taon ang nakalipas noong tinulungan mo kong ilibing ang aking ina. Ikaliligaya ko naman ngayon kung hayaan mo akong makatulong sa iyo. Bakit? Sa tingin mo, sino ba ako? Isang taong pinalalagay kong napakadakila. Marami ang nag-aakalang patay ka na, maski na ako'y nalungkot sa balita. Pero eto ka ngayon, nasa harapan ko. Isang nakakamatay na lihim ang iyong natuklasan. Magiging sagabal ka lang sa aking mga plano. Kaya kitang patayin ngayon at walang ni isang makakaalam. Totoo. Totoong naparito ako 13 taon nang nagdaan upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ng kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga Kastilang pang-api. At kayong mga kabataan, wala kayong ginawa kundi purihin ang mga Kastila. Masyado yata kayong mapangarap. Akala nyo ba ay makakamitin nyo ang pantay na pagtrato na inyong inaasam? Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ay ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang kahangalan. Kaya dalinin niyong maniwala sa kanilang matatamis na pangako. Hindi magiging pambansang wika ang wikang Kastila. Habang angkin ng ating bayan ang ating sariling wika na may sariling itong pag-iisip. Basilio, ibig ko isali ka sa aking paghihiganti. Salamat sa inyong pagtiwala, Ginoong Simon. Ngunit, Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa iyong ina't kapatid? hindi. Ni minsan nga hindi ko sila kinalimutan. Ngunit may mangyayari bang paghihiganti ko para sa kanila? May ahon ko ba sila sa kanilang mga bangkay? Maraming tao lang ang madadamay. Isipin mo, kapag matutuloy ang plano, mabibigyan mo na ng hustisya ang pagkamatay ng iyong mga mahal sa buhay. Bakit? Sa tingin mo ba, kapag magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya at tahimik na buhay, tulugin mo bang masasabi na ikaw ay malaya? Nasa iyong desisyon mo kung ano ang gagawin mo sa aking liham. Ngunit, kung magbago man ang iyong isipan, laging bukas ang aking pintuan. Pag-iisipan ko po muna, Ginoong Simon. Mauuna na po ako sa inyo. Alam ko yung hanap ng mga brilyan. Sa katunayan, marami akong itinitindang mga antigong alas. Mga presidente nga po, alam niyo yung mga matatanda. Hindi kasi sa mga antigo. Eh kung gano'n, meron akong pitas ni Cleopatra. Singsing ng senador at karulyerong Romano. At meron din akong hikaw ng dalaga ng Romano. Magkano man na ni Lord Hindi ba baba sa 30,000 piso? no? Mahal naman. Marami pa naman kayong pagpipilian. Subukan nyo na munang tignan. Kumusta ka nagluga?
Mahirap na po, Ginoong Simon. Wala na akong pera. Ngunit, anong 7,000 mong utang? Pasensya na po, mga empleyado, opisyal, tiniente, sundalo. Lahat sila may utang sa akin pero walang bayad. Hindi ko alam paano bayad utang. Tulong ka, Kikiruga. Ngayon ko pa naman kailangan ng silipin na rin. Pero di bali na, dahil kaibigan kita. Gawin na lang natin itong 1,000 piso. Ngunit, gusto kong tulungan mo ako sa pagtatago. Hindi lang daw ng kalikutan at kaibigan. Ano, payag ka ba? Delikado, magpakaulit tayo sa sundalo. Pero sige, itulong na Kiruga sa kaibigan. Mag-ingat ka, wag damay Kiruga ha. Akong bahala sa iyo. Napadala ko kayo, Ginoong Simon. Basilio, kumusta na si Kanchan? Malubha na ang kanyang kalagayan. Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin siyang garang kumain at halos hindi na tumitibok ang kanyang pulso. Nga pala, ano po ang sadya niyo dito, Ginoong Simon? Sa loob ng isang oras, sisiklab na ang revolusyon sa kudyat ko. Naparito ako upang ialok sa iyo ang iyong kamatayan o kinabukasan sa panig ng mga api o sa iyong inang bayan. Ano ba ang maaari kong gawin? Napakadali lang naman, Basilio. Alang-alang sa ala-ala ng aking kaibigan na si Elias. Pamumunuan mo ang isang pangkat na papasok sa kumbento at kukunin mo ang isang taong mapuntahan sa akin at kay Kanchan. Si Maria Clara? Oo. Nais kong iligtas mo siya. Pero, nahuli na kayo ng dapin sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi. Hindi yan maaari. Hindi yan totoo! Totoo ho. Namatay siya noong ika-6 na hapon. Naparoon ako sa kumbento upang makabalita. Pagbalik ko ay mayroong liham. Liham na galing kay Padre Salve. Na ito naman pinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nabula ang kapitan. Namatay siyang hindi ko lang makita. Namatay siyang hindi man alam na ako'y bumalik para sa kanya. Oh, aking mahal, bakit ako iniwan? Bakit? Ano ang halaga ng aking paghihiganti kapag wala ka na sa aking piling? At namatay siyang nagbulugsa. Ginoong Simon! Na naman ang kawalan. Ako'y hinahati
Basilio, marangal kong kaibigan, ngayong napakita ka, samantalang higit mo kaming nalalayuan noon. Mabuti at ikaw ay kusang sumama. Halika at sumama ka dito sa amin. Anong ibig sabihin nito? Huwag kang mag-aalala, kaibigan. Halina't sumama ka sa akin at ibabalita ko sa iyo ang mga nangyari sa piging na dinaluhan namin kagabi. Kung kaya't paano napabilanggo ang mga estudyanteng kasama roon. Ngunit wala akong kinalaman sa pangyayari na iyon at hindi ako dumalo sa piging yon. Nasa labas ka ng bahay ko kaya't nakusahan kang kasama roon. Pili na pa rito kahiyata binibining huli. Narito ako, Padre, upang humingi ng pabor para sa kaso ni na Basilio. Ganun ba? Sige, halika, tumasok muna tayo sa kwarto. Hindi na ako kailangan, Padre. Maayos lang ho akong nakatayo dito sa labas. Huwag ka na, bumatigas! Wag mo, Padre! Wag! Tulungan niyo ako! Tulong! 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 Waliwan! Gusto! Patawarin ka sana ng Panginoon. Hindi ko na alam kung tamag-desisyon pa ba ang pagpatuloy ng relasyon ng isagan. Hindi. Nabilanggo na siya. Kailangan ko na patuloy ang aming pinagsamahan. Lolita, maaari mo ba kong pakinggan? Isa akong matalinong binata at mayroong matayag na pangarap. Anak din ako ng isang mayamang mangangalakal. Mas nakakapubuti kung ako ang iyong makakasilan. Hindi ka nagkakamali. Mas magiging komportable ang ating buhay kapag ikaw ang ating mapapangasawa. Ako na ang mahalin mo. Kalimutan mo ng inyong isisigani. Oo, ikaw ang nararapat sa akin. O Basilio, anong nangyari sa iyo? Ipagpaumanhin niyo na ho. Nabilanggo kasi ako ng ilang linggo dahil ako ay maling naparatnan. Ginoong Simon, naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan ko na ang aking kapatid ay pinaslang at ang aking ina ay pinahirapan. Kaya handa akong sumama sa iyo para maghiganti. Ginoong Simon, mabuting desisyon yan. Halika, may ipapakita ko sa iyo. Sandali. Papasabog ba iyan? Tama. Ngayong gabi, mapaparusahan na ang mapang-api na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Papatayin natin sila lahat? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi. Dahil ang mundong ito ay walang malasakit. Kaya bakit ko kailangan magmamalasakit sa kanila? Yan ang gusto ko sa iyo, Basilio. Sa ikadalawa, ikakasal ang anak ni Don Palesa. Magkakaroon ng festa, kagabihan. Ang lamparang ito magsisilbi ng liwanag. Ngunit, pangsamantala lang ito. Sa oras na iyong sinamutya sa sabog ang bomba, makakarinig ng pagsabog ang buong Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko? Ikaw ang mamumuno sa kanila. Dalhin niyo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil nandoon, nakaimbak ang mga baril. Ang pagsabog ang magiging hudyat niyo upang magtipon-tipon at sumugod. Sige ho. Mag-ingat kayo, Ginoo. Kailangan nating ipaglaban ang ating karapatan. Ang edukasyon ang susi sa ating pag-asa. Wakasanan natin ang kanilang pag-aapi. Para sa kanila! Senyor Simon, akala ko hindi ka naman karating. Mabuti naman. Halika, kasamahan mo kami. Maraming salamat sa iyong mainit na pagtanggap. Ngunit, hindi na ako magtatagal. Iaabot ko na lang lamang ang aking regalo sa bagong kasal.
Nakarating na si Don Simon. Dala niya ba ang regalo? Oo, dala niya ito. Kung gayoy, maghanda na tayo. Sagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makita sa huling sandali. Sandali. Huwag ka nang tumuloy pa. Wait, baka ito na ang huli namin pagkikita. Gusto mo bang mamatay? Ano pinagsasabi mo, Basilio? Makinig ka na mabuti sa akin. Sasabog na ang bahay na iyon. Kaya utang na loob. Huwag ka nang tumuloy pa kung pinapahalagan mo ang iyong buhay. Ano? Bitawan mo nga ako. Si Paulita, madadamay siya. Kaya bitawan mo ako. Huwag ka na magmatigas at mabuti nang umalis na tayo dito. Bitawan mo ako. Sagani! Ipagpauman ninyo ako mga Ginoo at doon niya. Laki-laki alis na sapagkat may gagawin sa ako. Buenas noches. Adios. Oh, Sir Simon. Kanina ba kukunin yung gagawin tong baril? Huwag mo na ngayon kay Robert sapagkat ako nagmamadali. Senyor, mag-ingat ka. At galing pa kayo. At sandali. Namatay ako sandali. Napakadali lang ang iyong sinito. Ay, sandali. Ano ito? Nakasulat dito. Manel, Diesel Paris, Resource Promoting. Isang masamang biro. Ito'y kasinungalingan. Matagal ng patay si Kristo mo iba. Ngunit, may nagkait mo ni Krisos na mo ibahan. Walang kwintang biro. Wala tayong dapat ipangamba. Ito lang kasiyahan. Hindi ba gusto niya tayo patayin? Wala ka dapat ipangamba. Pag-isal din. Itaas ang isa. Mananakaw! Huli mo siya! Ano yun? Ang parang yun ay sa dinamita. Bakit wala bang pagsabog? Naubusan na tayo ng oras. Mas mabuti kung sumugod na lang tayo. Boys, kasi may bara. Marahil ay pinagmamasyan mga kilos natin. Sa palagay ko rin nga, ito ay bahagi sa kanyang plano. Ngunit paano siya nabuhay? At ano ang gunaya niya kay Ginoong Simon ang poder ng pala na yun? Si Simon, alam ko na. Simon at si Ibarra ay nag-iisa. Isang taksil! Hanapin na Simon na yun at ulihin! Senyor Simon! Hindi na tuloy ang pagsabog! Bakit? Si Sagani, itinapon niya alam para sa ilog. Hayop! Mako ka na! Pero! Sarili mo! Walang pero-pero! Punta ka na! Sana ko ng tamali. Paano ako nabigo? Ginawa ko naman ang lahat para sa akin ng bayan. Bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Wala na si Maria Clara. Tapos na ang aking misyon. Ano ba ang halaga ng aking buhay? Pag wala ng aking pinakamahal. Pag wala na siya. Wala nang silbing aking buhay. Yes, Simon. Diyos ko, ano ba nangyari sa iyo? Ano bang ginawa ninyo, Senyor Simon? Wala na kayong dapat ikabahala.
Padre Florentino. Uli na lahat. Dadakpin nila ako, buhay man ako, o patay na. Mga hayop na Espanyol. Padre Florentino, may ibig ako na ibahagi sa iyo. Isang lihim. Ang aking lihim. Malapit na rin ang aking 3 oras. May pakontra sa mga lason, Ginoo. Huwag sinagsayangin ang iyong oras, Padre Florentino. Ayaw kong kumatay na may kasalanan sa Panginoon. Ako si Kristos na may bara. Akala nila'y patay na. Nag-aaral ako sa Europa at nagbalik upang maghiganti. Ngunit kami ay nabigo. Kami ay nabigo. Ang Diyos ay matawad. Kabila ng iyong pagkakamali, nakita niya ang iyong paghihirap. Kung ganun, bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat mali ang paraan ninyo. Pag-ibig ang tunay na papaligtas. Ano na? Ibig mong sabihin, Padre Florentino, Ang karangalan ng pagligtas ng isang bayan ay hindi isang kakampi ng isang katulong sa papaghirap sa kanya. Kung balang araw, maging malaya ang ating bayan, ay hindi dahil sa masamang hilig at kasalanan. Ang kaligtasan ay may kulungang kabanalan at ang kabanalan ay pagtitiis ng paghihinagpis. iniisip pa ng Diyos na yan ang kalayaan ng ating bansa, ang kalayaan ng ating inang bayan. Bago natin makamit ng kalayaan, kailangan muna natin patunayan sa ating mga puso na tayo halaga sa pagsasarili. Ayun ba? Maraming salamat, Padre Florentino. Malaya na ang aking kalooban. Kaawa-nawa ang taong nabugyot sa kanya maging masama. Manatili ka sana sa kaliliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga Carlas at Perlas. Kung namating man isang panahon na kailangan ka ng dakilang miting, iliwa ka sana ng karagatan sa pamagitan ng utos ng Diyos. Nagsisilbi ka